you. Maraming salamat, kapatid. Magandang araw po sa ating lahat. Isang pagpapala muli na tayong pinagkatipon bilang isang pamilya ng Diyos. Salamat sa panahon ito. At salamat ng the privilege to be about this sa magbahagi ng salita ng Diyos. At kung sino man po, pakitpas na rin po yung Lucas chapter 9 verse 18 to 24 or 23. Alright, basahin ko po dito sa NIV. Once when Jesus was praying in private and his disciples were with him, he asked them, "Who do the crowd say I am?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others that one of the prophets of long ago has come back to life. But what about you?" He asked, "Who do you say I am?" Peter answered, "The Christ of God." Let me jump to verse 23. Then he said to them, "If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and daily and follow me." Panginoon, maraming salamat po sa pagkabasa ng iyong salita. Maraming po na ikaw po ang magbasa sa salitang ito. At gamitin mo lang po ako na magbahagi kung ano mang gusto mong ibahagi sa buhay ng bawat isa sa amin ngayong araw na ito. Ang iyong salita ay nakapagbibigay ng kalakasan, pag-asa, at nangungurit din po yung salita para kami po ay mabuhay na maayos sa iyong harapan na maski nasa kulungan po kami, pero ang puso po ang iyong dinadalisay. Kaya maraming salamat po sa oras na ito na pag-aralan ang iyong salita. Ikaw nga po ang patuloy na makipag-usap sa amin, Panginoon. Salamat po at ito ang aming samot na langin sa pangalan ng iyong anak ni Jesus. Amen. Okay. Sa binasa ko, Luke chapter 9 verse 18. One time si Jesus ay pumunta na nalangin na mag-isa, quietly, right? Tapos pumunta yung mga and the disciples, tapos bigla na lang nagtanong si Jesus, "Ano sa palagay mo? Natingin ng tao sa akin. Who do the crowd say I am?" Okay lang, sige lang. Ano sa palagay mo? I want to see the beautiful faces of the people. Okay. Tanong ni Jesus, ano sa palagay mo natin ng tao sa akin? Yung mga disciples who are with him, na kasama niya ng 3 taon, or, okay, less than, sabihin na natin, baka hindi pa siya mamamatay na time. So, less than 2 years. Ano sa palagay mo? Tapos sabi ng mga iba, ikaw si John the Baptist, ikaw si Elijah, ikaw yung prophet na namatay na nabuhay ulit. Ang tanong ko rin ngayon sa bawat isa, sa palagay mo, sino si Jesus sa buhay mo? Sino ba si Jesus? Personally, who is Jesus in your life? Baka lang alam lang natin si Jesus is a son of God. Pero, alam mo ba na it's maganda? Sino ba si Jesus sa buhay mo? Si Jesus ba ay tagapagligtas mo? Si Jesus ba ay hari sa buhay mo? Si Jesus ba ay isang great? Isang makisig or isang he is great. So tingin mo ba si Jesus ay nagiging kaligtasan mo? Savior? Si Jesus ba ay provider mo? Si Jesus ba ay tagabigay ng kapayapaan at kalayaan sa iyong puso? Sa palagay mo, sino si Jesus sa iyo? Pero ang tanong din ni Jesus sa mga disciples, sa mga disciples, nung siya nag-pray with the disciples, tapos bigla niyang tinanong, kasama niya. Pero itong mga disciples din, hindi nila alam. Ibuti na lang kay Pedro. Si Pedro, isang fisherman, walang pinag-aralan. Hindi naman siya pumunta sa Doctor of Theology, Master of Theology. Hindi naman siya nag-aaral ng kagaya ng mga iba. Pero buti na lang si Pedro, sinabi niya, siya ang nagsabi na ikaw, you are the Messiah, the anointed
in the Matthew version, sabi ni Jesus, pasalamat ka, Pedro. Dahil hindi yan na-reveal ng tao, kundi reveal ng Panginoon. Sabi niya sa version ni Mark. Pero ito Matthew. Pero hindi na tayo pupunta doon. Sa Matthew 16:24-25, sabi niya, salamat ka, Pedro. Kayo mga kapatid, napaka-bless natin kung ang mga salita ng Diyos ay rinireview niya sa atin. Binibigyan niya tayo ng pangunawa at binibigyan niya tayo ng revelation at nauunawaan natin yung salita niya ng gano'n pala ang ibig sabihin nun. Ay, ngayon ko lang naintindihan niya. Mga kapatid, it's not how much the preacher, hindi nakukuha yan ng kagalingan ng isang pastor, isang ano. Pero dahil sa anointing and the presence of the Holy Spirit na bibigay ng pangunawa ko, ay, salamat po. So si Pedro, walang pinag-aralan mga kapatid, pero reveal ng Diyos sa kanya na, ganun pala, Jesus is the Messiah. Sana nga naman sa ating linggo-linggo, pakikinig natin ang salita ng Diyos, may nagre-rema po sa atin. Kasi kung may nagre-rema sa ating puso, yan po ang nakapagbigay ng kalakasan, pag-asa, at we are not living in a hopeless situation. Dahil pinaparamdam ng Diyos na hindi kami isa. Sabi ng salita ng Diyos, I will never leave you or forsake you. Sabi niya, I am with you always. Ang sarap. Pag mga itong salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay na buhay ang pagkarinig at pag sa in the heart. Buhay na buhay. Now, after that, after the confession of si Pedro, pagkatapos niyang binigkas na ikaw po si Messiah, sabi niya kay Jesus, tapos ito na po ang sinabi ni Jesus sa kanila. Verse 23, chapter 9. Luke chapter 9, verse 23. Yan na po, pag-flash po. If anyone, ito na po ang ating text. Then he said to them, at least among them ay nagsabi kasi na, you are the Messiah. Yan, ikaw po ang magliligtas sa amin. You are the anointed one. You are our Savior. You are, O God. Tapos sinabi niya ni Jesus, sinabi na niya sa lahat, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Okay, ano na lang po. Ibig sabihin, if anyone, kung sino man, ibig sabihin po kahit kung sino man, anyone is sino man, young and old, red and yellow, black and white, yung kanta ng mga bata na, Jesus, your beauties I know, for the Bible tells me so, red and yellow, black and white, Jesus versus God. If anyone would come after me, so there is a call, there is an invitation of Christ to anyone. Sa lahat tayo, may pinag-aralan o wala, matanda o bata, mayaman or pobre, Jesus is saying, if anyone would come after me, ito po ang gagawin niya. Kasi ang title ng mensahe natin ngayon ay ang halaga ng pagsunod kay Jesus. Ang halaga. At malalaman natin na hindi useless ito, na kailangan na i-deny natin ang sarili. Sa Tagalog, pagtalikod sa sarili. Honestly, I searched the translation, but on my mind, pagtalikod ng sarili sa sarili. If we deny. This is salita mismo ni Jesus ito, sabi niya. If anyone would come after me. Yung sinabi ko yung kahit sino, walang pinipili ng Diyos. Pero kahit sino man, matanda o bata, mayaman o pobre, na would come after me, ang ay kailangan pagtalikod sa sarili. Tanggihan niya ang
ang kanyang sarili. Anong ibig sabihin niyan? Ang unang halaga ng pagsunod ay self-denial. Yan po yung, if anyone will come after me, let him deny himself. Ano ba yun? Ibig sabihin, hindi na ako ang masusunod sa lahat ng bagay. Yan po yung pagtanggi sa sarili. We have to deny yung noon tayo po ang boss sa sarili. Pero Jesus is saying, if we would like to follow, kung gusto natin sundin si Jesus, talikuran natin ang sarili. Dati, gusto ko eh. Ako ang masusunod. Gagawin ko ang gusto ko. Wala akong pakialam sa sasabihin ng Diyos. Ngunit kapag sumusunod tayo kay Kristo, sinasabi natin, Jesus, hindi na ang gusto ko ang masunod. Ang kalooban mo ang sundin ko. Susundin ko. Yan po ang deny ourselves. In my example, Jesus may ask us also to deny. Baka tinatanong naman ng Diyos sa ating buhay. Talikuran mo ang sarili mo. Your plan will no longer, hindi na yung plano mo. Yung pride mo. Yung reputation mo. Yung sa pride. Ito po, ang masasabi ko sa pride. Pride is, yung bang ayaw mo pa-correct. Kasi parang gusto ko, alam ko, tama. I'll give you an example. Bakit sinabi ko na ang pride ay refuse correction? Refuse correction. Ako po ay nagdadrive. Asawa ko ang passenger. May sinasabi ng asawa ko. Tapos ang sabi ko sa kanya, pakorek-korek ka dyan, ikaw na dyan. Ang sabi ng asawa ko, ay, Mrs. Pride yan. Pero totoo na naman, ako'y nanahili. Well, may ugali. Kung ang ugali natin at may sinasabi sila sa atin na pwede ba na let's say for example, yun na, may sinabi na ng asawa ko. Pero nag-react ako. Alam mo ang sabi ng asawa ko? Tama naman yung sinabi mo na ako rin. Yung sinasabi ko sa'yo, gawa ko rin. Pero ang gusto ko lang, Mrs. Bakit? Sabi na sa'yo, may panahon, ngayon na kinukulit kita, dapat makinig ka. May time that rin na ikulit mo ako. Pero not this moment, hindi ito ngayon na may sinasabi ako sa'yo. At magsasabi ka rin. Pride yan, bakit? Pride yan, Mrs. Pride yan, why? This is why, tama po. Kaya I describe and I define pride na refuse correction. Yung bang, you react. Hindi patay yung ego ko. Hindi pang patay ang aking sarili sa area na yan. Patay na lang pag may kinokorek sa akin at ang sagot ko, oh, thank you for the correction. Oh, I love that. I love you, brother. I love you, sister. Kung hindi nag-react ito, yung laman ko, yung sarili ko, ikaw nga dyan, pakorek-korek ka, parehas naman tayo ng ugali. Pag ang sagot ko that time, na kinukorek ako, oh, thank you, husband. Tama naman yung sinasabi mo eh. Kasi minsan, as a driver din, lagyang pagkiayos-ayos mo naman yung parking, ay, basta nasa bracket, nasa line, okay na yan. Hindi, mas maganda kung i-straighten mo yung parking para hindi makirapan yung katabi mo. Ay, kung marami pa akong salita, meaning I have still the pride. Now, yan po ang gusto ng Diyos. Deny ourselves. Talikuran ng sarili. Example lang yun. Akala ko wala na akong pride. Dahil nalusita na ako. Next, araw-araw rin. Kasi sabi niya, daily. No. Nung may sinabi na naman, tanggal sa asawa ko, siya yung di ba, iron sharpen iron. Ako yung ginagasgas, na ginaganon, ito naman siya yung bato na pinagkakakasakan. Kaya ako yung ginagasgas until ako po ay mapapalis. Until my flesh will really die. So, yan po, hindi na yung ang gusto ko sumagot, ang gusto ko ipamukha ko, yun, di ba? Ang gusto ko maglasong. Ay, akala mo kung magaling ka, yan ang gusto ko. Pero now, kung Jesus ang sinasabi ni Jesus, that if anyone would come after me, he must
pagtalikod sa sarili. Yung pagtalikod sa sarili, mamatay yung flesh. Baka sabihin naman, ano ka naman, unrest. Hindi. But that's what Jesus is looking after. Ngunit kapag sumunod tayo kay Kristo, sinasabi natin, Jesus, hindi na ang gusto ko ang masusunod. Ang kalooban mo ang susundin ko. Hindi ibig sabihin na wala nang halaga ang buhay natin. Ang ibig sabihin ay isinusuko natin ang dating pamumuhay upang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Salamat sa translation. Yan po ang ibig sabihin ng self-denial. Yung pride, yung plano ko, minsan nagpaplano ako, plano ba ng Diyos yun? Plano ba niya? O plano ko lang yun? Kaya, kailangan natin, yung pagtalikod sa sarili, inalagay natin si Christ above. Sa plano, sa comfort, sa possession, sa reputation, or sa pride. We need to surrender that. Sa reputation, ako noon may something kong sa ni. Pero dahil na sa, ano na lang ang sasabihin niya sa akin, I'm thinking of my reputation. Diba? Pero I have to deny myself. Noon, but that time, I am ignorant about postpartum. I am on denial. Sinasabi nilang ako'y magpa-check, pero no, I'm not. At iniisip ko, ano na lang sasabihin niya? Pastor ka, tapos may ganyan ka. But we have to die to self kung ano sasabihin ng tao. Diba? Ang importante po kung ano sasabihin ng Diyos sa iyo at sa akin. Okay? Alright. Let him deny himself. Pangalawa po, ang pagsunod kay Kristo ay may cross. Sabi niya, if anyone would come after me, he must deny himself. And take up his cross daily. Nako. Kailangan natin na pasanin araw-araw ang cross. Lord, akala ko ba magiging Kristiyano ay buhay na mapaya, buhay na no problem. Pero, hindi. Ang cross ay simbolo ng sakripisyo, pagtitiis at pagsuko. Humble, to surrender. Kaya natin. Ay ano to? Ang pagsunod kay Kristo ay may cross. Oo, may cross. Ito kasi, ano to? Ipinangalan ko kanina rin dito sa church. Minsan, na-imagine ko nga pala, bakit nung si Jesus nung dinadala niya yung physical cross, it's too heavy, and wala na siyang panahon na magyabang. Wala nang panahon hindi sukong-suko, surrender. Kasi sabi ko pala, kung kailangan natin, kung daladala natin ng cross, tingin, it's to magsuko. Sinusuko natin lahat. God, hindi ko na kaya. Kailangan kita sa buhay ko. Ang hirap, ang cross ay, sabi ko, sakripisyo, pagtitiis at pagsuko. Yung sakripisyo, isasacrifice mo talaga yung emotion mo. Dahil minsan, kasi ang pagsunod kay Kristo ay hindi nangangahulugan na wala ng problema. Meron. Pero ito po, kasi ang cross ay simbolo ng pagsuko at sakripisyo, pagtitiis. Sakripisyo dahil yung una, deny ourselves. Magpatawad kahit nasaktan tayo. Sacrifice yan. Bakit ko pakakawalit ang taong nagsinungaling o nag-betray sa akin, nagsinungaling sa akin o ano yan. Pero, that's a part of carrying the cross because ang cross po, sabi ko, ay sakripisyo. You need to talagang surrender. I-sacrifice natin yung
talaga yung pride, yung ego natin para naman, yung bang magpapatawad kahit masaktan tayo, humihingi ng tawad kahit mahirap, tumigil sa dating kasalanan, tanggihan ang tukso, magbago ng mga kaibigan at gawain, magtiis kapag hindi tayo maintindihan, mananatiling tapat kahit mahirap. Ang cross ay hindi madaling dalhin, ngunit hindi natin ito kailangan dalhin ng mag-isa. Tutulungan po tayo ng Diyos. Kaya, it's the exhortation. It's salita ng Panginoon. Sabi nga, take up your cross daily. So, may cross ako, may cross siya, may cross din siya, may cross ka rin na talagang we have to carry. Now, is God punishing us? Hindi po. Pinapalis lang po tayo. Gusto lang niya tayo susuko sa Kanya. Pinapayagan lang. God allowed it for us to have a cross to humble us, to surrender everything to Him. And para, it's proceeding, surrender. Kumbaga, Jesus will take, si Jesus ang nakaupo sa trono. And He is, Jesus take the seat, lumaupo sa buhay natin. Yung talagang yung surrender. So take up your cross daily, sabi niya dyan. Alright. Okay. And then yung pangatlo na sinabi niya dyan, okay. What shall we do? After we confess that Jesus is our Messiah, is our Lord and our Savior, Jesus said, if anyone will come after me, will deny himself, pagtaksil sa sarili, pagtalikod sa sarili, at itong carry the cross, at kapag hindi lang today, sabi niya, araw-araw. Araw-araw. Ang pagsunod kay Kristo ay nangangailangan ng araw-araw may desisyon. Pansinin na sinabi ni Jesus, pasanin araw-araw. Hindi lang lamang linggo, hindi lang kapag may problema, hindi lang kapag nasa loob ng kundi araw-araw. Araw-araw kung pipiliin sumunod. Araw-araw. Kapag galit tayo, susunod ako kay Kristo. Kapag nasasaktan na tayo, susunod ako kay Kristo. Kapag tinutukso tayo, susunod kay Kristo. Pag nawalan ako ng pag-asa, susunod kay Kristo. So, ang pagsunod kay Kristo ay nangangailangan ng araw-araw na decision na kung ano nangyayari, I will have to follow. Follow His teaching, follow His word, follow His example, follow the decision. Now, at may kahalagahan ba? May silbi ba yung pagdidinay sa sarili, pagtalikod sa sarili, pagdadala ng cross, pagdadala ng cross, at ang pagsunod ba sa Kanya, to follow, meron bang kahalagahan niya? Meron po, kasi sa next na verse, yung 24 na po, Luke 9:24, sabi sa Tagalog, for whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will save it. Sabi sa Tagalog, sapagkat ang sino mang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ano yung mawawalan? Yung hope, the abundance, the harvest. Ano yung mawawala? Pag tayo po ay sapagkat ang sino mang nagnanais maligtas ng kanyang buhay, mawawalan nito. Ngunit, ang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay siyang makapagligtas nito. Meron po, there is may favor po. May halaga ang pagsunod kay Kristo. Pero tanongin natin, ano ang kapalit? Kapag isinusuko natin ang ating buhay, binibigyan tayo ni Kristo ng bagong buhay. Kapag isinuko natin ang kasalanan, binibigyan niya tayo ng katapatan. Kapag isinuko natin ang ating sarili, natuto tayong mamumuhay para sa Diyos. At kahit we are in nasa loob, ang katawan, maaring tayong magkaroon ng kalayaan sa loob,
sa loob ni Kristo. Even though we are physically, obviously naman ang tayo. Pero ang importante yung magkakaroon ka ng kapayapaan, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sabi niya, whoever keep it will lose it, but whoever loses his life for me will save it. Whoever release, kung sino man talaga ang magsuko sa atin, ay magkakaroon ng buhay. Hindi lang dito yan. May mga benepisyo ng pagsunod kay Kristo. Hindi lang sa material blessing, kundi magkakaroon tayo ng personal relationship sa Kanya. Christ Himself, si Kristo mismo, ang benepisyo natin sa ating pagtalikod sa sarili at ating pagdadala sa cross at ang ating pagsunod sa Kanya. Ang benefit is Christ Himself. Let's say for example, ikaw ay sunod na sunod. Halimbawa, si Elisha, sunod na sunod kay Elijah. Nung nakawala si Elijah, ano yung nagpunta kay Elisha? Yung anointing ni Elijah. Kaya pag tayo po'y sunod na sunod kay Kristo, nalalaman natin siya mismo personally naman, that Jesus is a loving God, a forgiving God, a merciful God, a great God, a God that saves, a God that protects. Kaya pag sumusunod tayo sa Kanya, malalaman ka the benefit of ang benepisyo ng magiging close kay Jesus we come to know Him. Malalaman natin siya personally, hindi na lang dahil sa sinabi niya o dahil sa sinabi niya, pero ikaw mismo, malalaman mo, you will come to know Jesus Christ personally because yan po ang promise niya na within Christ Himself, because anyone comes after me, ay ano yung sabi niya sa I tell you the truth. Okay, we come personally. At ito pa, sa Mark 10:29, wala na yan, pero babasahin ko. Ito pa ang benefit ng isang masunurin at nag-ano sa Panginoon. 29, I tell you the truth. Jesus replied, no one who has left hope, kasi si Pedro, sabi ni Pedro na naman kay Jesus, ay kasi si Jesus sabi niya, ang hirap talaga yung mga mayayapa na mapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi niya maano yung hindi na kaya yung kayamanan niya. Sabi ni Pedro, we leave everything and following Him. Kaya ito ang sagot ni Jesus. Ito ang isang pagpapalag to deny ourselves and following Jesus. Ito po. I tell you the truth, no one must left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me, and the gospel will fail to receive 100 times as much as this present day dispose. Yan po, mapapala. Ano yung 100 times? It does not mean na 100 na bahay, 100 na brothers that I may have, I have to give birth over. Ito po ay, even in this present time, sabi ni Jesus, kahit dito, hindi na, huwag mong atay na mamamatay ka bago mo ma-experience itong blessing. But even at this present times, I said, at this present times, will fail to receive 100 times. Kahit ngayon po, maramdaman mga yung blessing, hundreds times of houses. For me, dami ko naman yun. Hindi naman physical na magbibigay ng 100 houses sa akin ng Diyos. But there are a lot of people who open their houses in welcome. I go to different places, they open their houses. So that's what it means that even right now, kahit yan po mga kapatiran, ay may experience natin ang blessing ng Panginoon. Thank you so much. So that's all what can I say tonight. At maraming salamat po sa pakikinig. Sana na po maalala nyo ang Luke chapter 9 verse 23 that if anyone who would come after me, we have what these things so that we can do. Deny ourselves, carry our cross, and follow Him. And what is the benefits? Ano yung pagpapala? Will not fail to receive 100 folds, brothers and sisters. Now we have a big family now. If ever the Lord will have open the door for you to leave the jail, paglabas nyo, marami kayo bahay. You go to different places in the local churches that we have, marami, wake up, have a dinner.
how it is. Panginoon, maraming salamat sa araw na to. Ikaw na po ang magpatuloy na magpaliwanag sa iyong mga salita sa bawat nakinig at naitanim sa puso ng bawat isa, Panginoon.